Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. So yan po yung ating buod ng ating pag-uusapan ngayong umaga. May mga ilang bagay na magandang posisiin dito po sa unang Timoteo chapter 2 verses 1 to 7. Medyo lumundag po tayo, hindi po tayo nag-gospel ngayon because we really need to dwell in prayer. Una po, ang sabi po ni Pablo dun sa binasa natin is, una, sa lahat. So sabi po niya doon, prayer plays a very crucial role for the church. Kaya nga sabi ni Pablo ay higit o una sa lahat. Ibig sabihin, napakahalaga para sa kanya ang panalangin. At kung babalikan natin ang prayer life ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi po ba tunay na He gave intentional time in prayer? He used to go away from the crowd. Nagpupunta siya sa bundok. Iniiwan niya yung kanyang mga disipulo para lang manalangin. Nagpupunta siya sa garden, tatandaan natin, kung siya hinuli, doon po siya nagpunta. And when somebody or someone is grieving, katulad ng kanyang mga kaibigan na si Maria and Martha, dahil ang kanilang kapatid na si Lazarus ay namatay, Jesus Christ grieved as well for them, knowing na bubuhayin din niya ito pagkatapos. Amen po ba? So marami pang account sa Biblia na nagsasabi, mga kapatid, na dapat tayong nananalangin. Sa kalagayan ng ating church, we institutionalize prayer. Sinadya natin na ang araw ng Martes, tuwing kalahati ng hapon, nagtatagpo-tagpo ang ilan sa atin upang manalangin para sa kapakanan ng mga kapatiran sa ating iglesia. At hindi naglaon, it was the consensus of the church leaders na isama o require o maging intentional na rin tayo na tumalo na rin regularly ang mga care group leaders as part of mentoring at spiritual discipline dahil tayo po ay dumadaan sa discipleship program. Marami kaming natuwa dahil dumami ang mga kamay at tuhod na lumuluhod ng sama-sama sa Diyos. Subalit, lately, nawala o di na dumadalo regularly sa iba't ibang kadahilanan. Alam niyo po, natagpuan ko yung isang laging piniprint out ng leader natin sa prayer. The Lord started with us nung ganitong kaprasa lang na panalangin. Hindi ko na alam kung anong date ito. Nakita ko lang kasi mahilig ako mag-ipit sa Bible. And comparing this to the numbers of prayer items na iniluluhod ng church tuwing araw ng Martes ay napakarami na po. Little that mga kapatid, dumami po yung nilagak ng Panginoon sa atin through prayers. With just merely how many items lang, ngayon ay baliktaran na nung kaprasong 10 paper. At ang ginawa ng ating leader, si Duterte, medyo pinaliit yung font size para makompress. And parating ang ibang mga pinapanalangin. Mostly, there were answered prayers. And we rejoice with them, yung mga nasagot na panalangin. Yung iba ay nandun pa rin sa listahan. At patuloy na pinapanalangin. Ganito po natin tinitignan, mga kapatid, ang essence ng praying church. Marahil katulad ng iba sa inyo, ang lingkod nung una ay hindi rin nag-i-enjoy sa pananalangin. Muupo ako doon sa mga kapatid, pero lumilipad yung aking isip. Maybe ganun din po yung marami sa atin nung una.
And it took a while upang maunawaan ko na ako nga pala ay produkto rin ng panalangin. Merong nanalangin para sa akin kung bakit ako nakakilala sa Panginoon. At yung realization na ito, nagdala sa akin mga kapatid, upang mag-sorry sa Panginoon. Dahil it took a while bago ko naunawaan na ako pala ay kailangan din manalangin. And this is our encouragement sa inyo mga kapatid. Nung una, sabay-sabay namin ipinapanalangin yung kakaunting mga prayer items. Alam niyo po ngayon, hinahati-hati ng prayer leader natin sa 4 yung mga pinapanalangin. Dahil madami na po. At meron doon mga hindi na isinasama sa prayer items because of its sensitivity. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Dahil tinuturuan niya tayo bilang isang iglesia na manalangin. Hindi para sa atin, o hindi para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sabi po sa James 5:16, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Ulitin po yan, no? The prayer of a righteous person has great power as it is working. Kaya ka ini-invite ng Panginoon na manalangin din. Dahil gusto niyang ma-empower ka. Namin po ba? Gusto niyang maging effective yung iyong prayer. Gusto niyang kapag ka mayroong binibigay sa'yo para ipanalangin, nagtitiwala at umaasa ng ganap, yung humihingi ng panalangin. Well, hindi naman natin sinasabi yung danging oo ang tugon sa panalangin. We all know that. But the thing is, we really need to pray for one another. Pangalawa po, sabi po sa verse 2, idalangin ninyo ang mga namumuno o yung mga hari, kung ating masintinding maigi, yung mga leaders. Kasama sa ating regular na ipinapadalangin ay ang ating mga namumuno. Mabuti man, makatarungan man sila, masama o kurap man. God is commanding us to pray for them as well. Bakit po? Sapagkat kung hindi natin sila sinasama sa prayer, gugulo ang buhay. Gugulo ang pamilya. At gugulo ang bansa. God, when He called us, is expecting us to behave well. Hindi niya inaasahan na tayo pa ang maging pasimuno ng kaguluhan, ng pagkakabahabahagi, ng pagtayo sa hindi totoo o hindi tama. If we always cling to Him in prayer, we will always have a peaceful and dignified life. Naniniwala po kayo doon, mga kapatid. Ikaw ang unang-unang babaguhin sa diwa ng pananalangin. Masarap po na yun ang laging iniisip natin, that we come to pray for others. Tayo yung unang napagpapala nito. And much more, mas naibabahagi natin ang gospel through our testimony. Lagi natin binabalikan itong ating patotoo. Sapagkat sa ating patotoo, nasasalamin yung sinasampalatayanan natin. Nakikita nila si Kristo. Nakikita nila kung paano pinagpapala. Pinilalayo ka sa hindi mabuti ng Diyos na pinaglilingkuran mo. At sabi nga nung kanina, payapa ka na nabubuhay kahit na mayroon pa rin mga pinagdaraan. Balikan po natin yung ilang mga kapatid natin na leader ng ating iglesia. Bunga ng ating intentional prayer, God spared them from a possible messy life o magulong buhay. Kung kapatid po natin ito, kung hindi siya tumayo sa kung ano ang alam niyang tama sa harap ng kanyang Diyos, maybe until now, paraod pa rito sila sa pagpunta sa mga hearing ng kaso na itinapon sa kanila. Maybe ang kapatid natin ito won't find his peace
dahil sa kakaisip sa mangyayari sa darating na bukas. But now God put him in the best place where God wants him to be. I think this is the will of God sa kapatid natin ito. Kahit na dumaan sa ganung mga pagsubok, ni Kuya Mike ay hindi naman pinabayaan ng Diyos. Nirefocus ng Panginoon yung kanyang atensyon sa bagay na maaaring magpagulo ng kanyang buhay. At ang nakakatuwa po dito, sa pagtugon niya bilang servant leader ng ating iglesia, sumama siya intentionally sa ministry. Sumasama po siya ngayon sa ating mga pagmisyon. Sumasama siya pagka namamasya. Kung ano po yung nakikita nyo dyan na mga repair, mga improvement, nandun po yung kapatid natin. Dahil po dito mga kapatid, nakikita natin yung bisa na panalangin. Ngayon po ba? I know some of you has been doing the same. Naglilingkod, ibinibigay ang panahon at oras, ibinibigay yung sa tingin niyang tama sa harap ng kanyang Diyos. But dahil doon, lumalago ang pananampalataya, lumalago ang iglesia, patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sabi ko nga, yung kakaunti na pinapanalangin natin before, ngayon ay 100 plus na. Pwede pa yung mga private messages. Pwede ba panalangin natin po ito? Pwede ba kapatid, ganito po. So, ang dami pa na hindi nakalista doon. So, dito makikita natin mga kapatid kung gaano ka-importante ang prayer. Ang mag-asawang ito, mga kapatid natin, kahit na palaging maayos sa kanilang pananamit, kasi yun yung kanilang nakagawian na siguro, dumating din sa punto ng kanilang pagsunod ang isang matinding dagok sa kanilang buhay. Ang naging karamdaman ng Ate Helen. When they decided to submit sa kalooban ng Panginoon at nagsimulang mas lumalim sa kanilang pananampalataya, tila ba pilit naman silang nilalayo ng kaaway at pinopokus sa pag-aalala, sa pagkatakot, sa pagkawalan ng tiwala, and eventually, maghirap sa kalagayang pinasandakan nila mag-asawa. Hindi po ba sinasama din natin ang mga kapatid natin ito sa ating mga panalangin? Kasama po kayo sa mga prayer items ng ating mga prayer warriors. Kaya nga po sa kasalukuyan, ang kanilang kalagayan na nagdala sa kanila na lalong magtiwala sa Diyos. Nakaranas sila ng malasakit sa bawat isa, pinalakas ng kanilang loob at nagpatuloy na lumaban. Ang nakakagalak po mga kapatid, na kami po ay madistino dito sa inyo, isa sa maraming mga lingkod ng Diyos ang mag-asawa na nakatawang namin doon po sa Villa Isla Mission natin. At kung makikita natin yung litrato ni Ate Helen nung siya ay nakikipagpahalo sa breast cancer, at titignan mo siya ngayon, sasabihin mo talaga, napakabuti mo, Panginoon. Gawin po ba? Po, no? So, little they did know na tuwing naalala ko ang kanilang battle, ay palagi akong na-encourage na magpatuloy din sa aming paglilingkod. These couple servant leaders, like them, ay isinalba ng Diyos because aside both of them ay nananalangin, somebody is praying for them. At ang bawat isa sa inyo ang patuloy na tumutugon sa isinasaad ng ikalawang talata. Ipinalangin o ipanalangin, idalangin ang mga namumulong. At hindi ba meron din mag-asawa rin na servant leaders ng ating church na laman ng ating maraming panalangin. Ang kapatid natin ito ay nag-birthday in September. They surrendered everything to the Lord. That even in their difficult situation, the time, dininig
at kumilos ang Diyos sa kanila upang sa pinagsama-samang panalangin at tulong ng bawat isa, mabuo ang isang malaking iglesia upang pagsidlan ng mga paparating pang mga kaluluwa. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon ito, ang mga araw nito, ang mga kapatid na ito, na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. Yan, sacrifice na lang. Ganun din po yung bawat isa sa inyo. But God is asking us for more. Kaya pa po ba natin? The centrality of this Paul's letter is para maunawaan natin lahat bakit kailangan ng church ang mga intercessory prayer warriors o those person who is pleading in behalf of others. Bakit kailangan natin ma-equip? Bakit kailangan mag-disipulo? Bakit kailangan natin malaman yung tunay na dahilan kung bakit tayo kaani bilang United Methodist member? At ang pinakamahalaga sa lahat, maihatid natin ang mabuting balita ng kaligtasan para ang ating mga kapitbahay, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kakilala natin, yung mga namumuno sa atin, ay marinig ito at maging daan tayo sa kalwalhatian ng ating Diyos. As believers, we work alongside God by praying and living in a way that reflects the good news of salvation for all people. Tinawag tayo ng Panginoon para doon sa katotohanan doon sa kanyang salita, katotohanan na siya lamang ang kaligtasan, katotohanan na ikaw at ako ang magpapatuloy ng ministeryong pinagkatiwala sa iglesia ng ating Diyos. Amen po ba? Kasama pa rin po ba namin kayo sa misyong ito? Or are we just letting our servant leaders do their tasks dated them by the church, by the Lord, at tayo ay mananatili lang na nagmamasid? Just think about it, mga kapatid. Panghuli po, gayong ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat, kailangan ng bawat isa sa atin ay tumugon dito at manalangin. Sumama sa mga kilos o grupong dalanginan at hindi lamang ang malimit na laman ng ating mga panalangin ay para sa ating sarili lamang. I think dito nagkulang ang maraming mga churches sa ating bansa. Pang iba ay tila ba nasanay na makapakanan na lamang nila ang kanilang hinihiling. Tandaan po natin, may mahalagang papel tayong dapat na ginagampanan bilang mga alagad ni Kristo. Ang panawagan ni Pablo, ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, kahit sa ating panahon, mga kapatid, ay maligtas ang lahat. I know you have the same desire in your heart na kahit yung family member mo ay maligtas. Start praying for them diligently. Magandang umaga po. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon.